Kasama namin muli si PNP Spokesperson Chief Superintendent Generoso Servo Jr. para sa update kaugnay ng kanilang pagtugi sa mga lumabag sa mga kautosang may kinalaman sa pagdiriwang ng bagong taon. Magandang tanghali po at Happy New Year, Chief Superintendent Servo. Magandang tanghali din po at Happy New Year para sa ating lahat. Opo, ngayong araw po ay sinimulan na ang pagtatanggal ng busal sa mga service firearms ng mga pulis. Ano po ang mga findings ninyo at ano ang statistics na maaari nating banggitin kaugnay ng mga naitalang paglabag sa aspetong ito? Yes, marami po sa mga units natin ngayon ay nagsimula na mag-inspect ng mga selyong inilagay natin sa ating sa mga baril ng ating mga kapulisan at sa ngayon po hinihintay natin kung ano magiging official report po ng ating mga ground units tungkol sa resulta po ng kanilang inspection. Statistics naman po, gusto ko nga i-report sa inyo na doon sa aggressive campaign na ginawa ng PNP with regards to banned firecrackers, 229 po kahapon ang nahuli natin na mga tao na nag-violate po sa Republic Act 7183 and out of this number 197 ang nasa Metro Manila. With regards to indiscriminate firing naman po, 19 na insidente ang nai-report sa PNP, 12 rito ang sa Maynila, at 18 naman po ang na-aresto natin ng mga suspects at lahat po sila ay hahablan po natin ng kaukulang kaso. Ito mga nahuli po ninyo, ano po yung mga kapurusahang hinaharap po nila sa mga, siyempre pati yung mga pulis po na natatagbo ang lumabag ng mga kautosang nabanggit? Yes, kung mayroong mga pulisman na base sa inspection ngayon, kung may mga pulisman na talagang madidiscovery natin na nag-fire ng kanilang mga baril, sila po ay sa kasong administratibo at sabi nga po ng ating Chief PNP ni General Purisima, sila ay talagang papalagutin to the maximum penalty possible. At kung siya nga po ang kanya nga pong babala, tatanggalin po natin sila sa serbisyo. Opo, kaugnay naman po ng mga pagbebenta ng mga illegal na paputok o yung mga nagbebenta na walang lisensya, ano naman po yung mga statistics na mga paghuli po ninyo sa kanila? Yes, sa implementation po ng Republic Act 2183, the law regulating yung manufacture, distribution, selling, and use of illegal firecrackers, ay tulad nga ng sabi ko kanina, kami po ay have conducted inspections, 7,230 nationwide ang ginawa po natin operations at ito po nagresulta sa pagkakahuli ng 229 suspects nationwide at nakapagpasara po tayo ng 177 na tindahan o stalls na nagbebenta ng mga bawal na paputok. Sila po ay papahinga natin ang kaso at maaaring humarap sa mga parusang mula 6 na buwan hanggang 1 taon na pagkakakulong o kaya fines na nagkakalaga ng 20,000 hanggang 30,000. Opo. Sir, matunog po ngayon kasi yung mga na-videohan ng mga pulis na nag-agawan sa mga kumpiskadong paputok a few days ago. Anong hakbang ang isinagawa ng pulis kaugnayan ng insidenteng ito? Yes, napanood din po ng pamuluhan ng National Headquarters yung sinasabi mong insidente at agad po ipinag-utos po ng ating Chief PNP, General Purisima, kay Regional Director General Espina ang agaran, mabilis at talagang matinding investigasyon sa pangyayari pong ito. At umasa po kayo na talagang malalagot yung mga police na involved doon po sa insidente na sinasabi ninyo. Opo. Meron po kasi mga nagsasabi na hindi lamang ngayon nangyari yung ganitong incident, hindi na i-report ang ibang insidenteng nakaraan. Ano po yung mga stopgap measures po ang naiisip ninyo para hindi na po maulit ang ganitong pangyayari? Marahil we have to sabihin natin, we have to formulate mga bagong procedures as to handling ng mga ganyang seized or confiscated items, lalo na yung mga ganyang paputok. Pangalawa, we should make yung ating mga immediate supervisors, yung ating mga official natin on the ground to be more accountable tungkol sa mga ganyang actuations ng ating mga police. At pangatlo, marahil yun nga, yung penalties o yung administrative aspect
nung kasong nung ginawa nilang activity, dapat mapag-aralan nang sa ganun ay mapagot sila kagad and para maging serve as a deterrence para sa mga future violations. Opo. Maraming salamat po para sa inyong panahon, Chief Superintendent Servo, at Happy New Year po sa inyo. Maraming salamat din po at para sa ating lahat.